na sign ng araw ng paghukom. Pagsunod sa asawang babae at pagsuway sa mga ina. Anong ibig sabihin nito? Ikaw na asawang lalaki, mas higit na sinusuway mo, mas higit na sinusunod mo ang asawa mo kaysa sa tinatawag na nanay mo. Okay? Mas natatakot ka sa asawa mo kaysa doon sa nanay mo. Tandaan, ano yung tandaan? Under desire. Okay? Tabi-tabi po ha, yung matamaan bukol. You know? Oh. Na kung kaya tandaan po natin, saan ba nakasalalay ba ang yung paraiso? Sa talampakan ng yung ina, hindi sa talampakan ng asawa mo. Ang asawa mo, na ba ang asawang babae, siya yung obligadong sumunod sa iyo. Hindi ka obligadong sumunod sa asawa mo. Pero obligado ka sumunod sa magulang mo o sa nanay mo. Okay? Minsan yan ang nakakalimutan ng mga kamusliman. Kung ano ang kanyang obligasyon. You know? Kung ano yung higit na mas, kumbaga mas tinatawag na mas matimbang at mas dakila. You know? Pagdating sa kautusan. Kahit isa sa mga palatandaan ng oras o pagkagulo ng mundo, ay ang isang lalaki ay susuwayin ang kanyang ina at magpapakita ng paboritismo sa kanyang asawa. Okay? Mas kinikilingan niya ang kanyang asawa kaysa doon sa kanyang ina. Subhanallah. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, mantakin mo, yung asawa mo, kailan mo lang nakilala? Di ba? Samantala yung nanay mo, buhat nung ikaw ay similya pa lamang. No? Hanggang sa ikaw ay naging fetus. Hanggang sa ikaw ay iniluwal. Hanggang sa ikaw ay nagdalawang taon. Hanggang sa ikaw ay naglakad na. Hanggang sa ikaw ay binata na. Nandyan yung nanay mo. Pero yung asawa mo, kahapon lang nakilala mo. Di ba? Nagpakasal agad kayo. Di ba? Subalit mas matimbang para sa'yo yun kaysa doon sa nanay mo. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Okay? Nakasabi sa salam na ang paraiso ng isang tao ay nakasalalay sa talampakan ng kanyang ina. Okay? Kaya sinusunod niya ang kanyang asawa sa pagsuway at paglaban sa kanyang ina. O din naman kay ama sa maraming pagkakataon. Walang problema na sumuway ka sa magulang mo kung ang kanilang kautusan ay paglabag sa utos ng Allah. Pwede mo silang suwayin. Sa ganon okasyon, sa ganon tinatawag na pagkakataon. Halimbawa, sabi ng nanay mo, anak, bumili ka ng alak. Anak, maghanda ka ng birthday ko. Okay? O anak, ganito, ganyan. Diba? Anak, magnakaw ka. Anak, magtaya ka doon ng laso, baka manalo tayo. Sa ganung bagay, pwede, obligado kang sumuway. Kasi yung bagay na ipinag-uutos niya ay pagsuway sa utos ng Allah. Kaya sabi ng Sallam, la ta'atil makhluk li ma'asiyatil khaliq. Walang pagsunod sa anumang kautusan mula sa kapwa-tao maliban lamang na ito ay pagsuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Pero hanggat hindi nasasagasan ang batas ng Sharia, mas obligado kang sumunod ikaw na lalaki sa utos ng magulang mo kaysa sa utos ng asawa mo. Hindi man kasi mahal man niya. Mahal niya raw. Mamamatay siya kapag kasi ihiwalayan siya ng kanyang asawa. Sa Sharia, walang kwenta ang tinatawag na salitang hiwalay galing sa babae. Hindi ko kahit pa 100 times yun. Walang masaktan mga sister kasi ito yung Sharia. Okay? Kahit milyon pa niyang sabihin, ay magiging tinatawag na hindi ito epekto. Ika nga. Bagkus ang isang lalaki, once na pag nagbiro siya, na may kinalaman sa tinatawag na hiwalay, kahit biro yun, consider yun na hiwalay. Diba? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, marunong tayong lumugar. No? Dapat alam mo kung sino ka at ano ka. You know? So yun mga kapatid. Ito ay isang bagay na nangyayari sa panahon ngayon. Sa totoo lang. No, ang iba sa atin ay mas gusto pa niyang sumunod sa kautusan ng kanyang asawang babae kaysa doon sa kautusan ng kanyang ina. No? Sa maraming pagkakataon ay makikita mo ang ina na namumuhay na mag-isa sa isang bahay. Namumuhay na mag-isa sa isang bahay at ang kanyang anak ay bihirang bumisita o makita yung kanyang magulang. Di ba? Subhanallah mga kapatid.
Porque tumanda na, wala na. Parang nawala na yung connect, na-disconnect na ang mundo ng nanay niya sa kanya. Kasi meron na siyang sariling buhay. Subhanallah. Habang ang asawa at mga anak ay nagsasaya sa buhay, nagliliwaliw at naglalakbay kasama niya. No? So minsan pa nagiging maid na yung ina. Ginawang maid niya. Yung kanyang tinatawag na magulang, subhanallah. Di ba? Okay lang sana kung halimbawa, busy yung mga may mga trabaho, kumbaga, di ba? Tapos walang ibang magbabantay kundi mga, at saka privilege yun, at saka gustong-gusto rin ng mga nanay yun na alagaan ng kanilang apo. Di ba? Pero yung gagawin mo siyang alila, na pag hindi nagustuhan pag hindi nasunod niya yung kagustuhan mo, magagalit ka pa sa kanya, subhanallah, walang hiyang, sorry for that word ha, walang hiyang anak yun. Di ba? Mga kapatid, na tayo ay Muslim, pamumuhay natin ay ayon sa batas ng Sharia. Hindi tayo nabuhay na dikta ng society na kagaya ng Western, na kapag matanda na yung mga magulang, iniiwan nila sa mga home for aged. No? Sa mga, mga bahay ng mga matatanda. At ang nag-alaga sa kanila ibang tao, yung gobyerno o kaya tinatawag na authority. Kahit sa Pilipinas, nangyayari. Minahal lang yan. Muslim, ayan. Dito, mayroon mang ganyan dito. Yun ay mga kapag wala talaga siyang pamilya. Ang nag-alaga talaga sa kanya ay authority. Wala siya, halimbawa hindi matris yung bata na tawag ng pamilya o ano pa man. Okay? So yun yung mga kapatid. So nakakaiyak, nakakalungkot yung mga bagay na ito na mas pinili pa at mas sinusunod pa ng kanilang mga anak, ang kanilang mga asawa kaysa doon sa kanya bilang isang magulang. Di ba napakasakit niyan sa panig ng magulang o especially ng mga ina, ng mga nanay. Di ba? I mean, subhanallah, kung tayo ay nasa kalagayan nila, sa patot nila, sobrang sakit yun sa puso nila. Diba? Kasi bakit? Parang nagiging wala kang utang na loob. Diba? Pagkatapos kang arugaan at ingatan at hindi, alam mo yun, hindi madampuan man ng lamok at langaw, gagawin ang lahat. Magutom man, bahala na magutom siya, at ikaw ay makakain man lang. No, gagawa siya ng paraan ng mga magulang para makakain ng mga anak. Then pagdating ng sabihin natin ng panahon, aabandona ka lang. 'Di ba? Tapos meron siyang ibang kinikilingan kaysa sa iyo. Napakasakit noon sa puso at sa damdamin ng isang magulang. Mga kapatid. At siguro sa mga iba sa atin hindi pa maintindihan yan kasi hindi pa mga magulang. At hindi pa nangyari sa kanila yun. At nasana, lakad darallah, hindi mangyari sa atin yung mga kapatid. Pero, 'di ba? Kamata dinutudan, sabi nga nila. Al-jaza'u min jinsil amal. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa mo, ay siyan din yung magiging bunga nito sa'yo. Babalik ito sa'yo. Kung yan ang kahulugan ng karma, hindi maniwala tayo. Pero of course, wala tayong word na karma. You know? Okay mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga, kung ang nanay o tatay ay nakatira sa kanilang mga anak, sila ay napapabayaan at hindi nabibigyan ng pansin. Diba? Mas bahalaga mag-enjoy sila pati pamilya niya, pero yung bahala ng malungkot yung So pag ikaw ay nag-enjoy, isama mo yung tanataw na nanay mo. No? O ang mga magulang mo. Ayon sa hadith ni Abu Hurairah, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza tukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa tu'allima li ghairi din wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummah wa adna sadiqa wa aqsa aba." Ito yung kabuuan ng hadith na included yung mga nabanggit natin, ina-explain natin kanina. Kapag ang fay daw ay naipamamahagi sa mga gustong bahagian, ang pagtitiwala ay tuturing na parang isang bagay na nakulimbat sa digmaan, ang zaka ay tuturing na isang multa at isang parusa, ang kaalaman ay hinahanap maliban sa kapakanan ng pangrelihiyon, ang isang lalaki ay sumusunod sa kanyang asawa at sumusuway sa kanyang ina, siya ay malapit sa kanyang kaibigan at malayo sa kanyang ama. Tandaan nyo na malapit na magunaw ang mundo. Okay? At yung mga bahagi ng hadith na ito, insya ay ating papaliwanag sa susunod na pagkakataon dahil wala po tayong oras makapal sa panampalatayang Islam. So, malinaw? May katanungan po kayo dito? O mga sister, may tanong po kayo? May tanong wala? Sige, go ahead.
Yes. Tanong ko yun, ano ba, yung babae, obligasyon niya ba ito sumunod sa asawa ng lalaki? Ang babae, obligado siyang sumunod sa kanyang asawang lalaki hanggat ang kautusan ng lalaki ay naayon sa Sharia. Okay? Hanggat ang utos ng lalaki ay alinsunod sa Sharia at hindi labag sa Sharia. Ninaw? Basta yung asawa ng babae na may nanay din yun. O tapos? May asawa siya. Good question. What if, halimbawa, yung part na babae, ito address sa mga kababaihan na may asawa. Babae, mayroon siyang asawa at mayroon siyang buhay pa ang kanyang magulang. Nawang tanong ngayon ito, para yung nagkaroon ng utos sa kanya, sino ang kanyang susundin? Kasi yung utos na yun ay hindi niya pwedeng pagsabayin. You know? Kundi mamili siya dapat kung alin dito ang dapat niyang sundin. Ang tanong, sino ang mas mabigat sa obligasyon? So doon natin tingnan ngayon. Sino ang mas mabigat sa obligasyon sa isang babae na dapat niyang sundin? Ang utos ng kanyang asawa o utos ng kanyang magulang? Oh. Ang utos ng asawa. Ang utos ng asawa, anong dalil? Walang dalil. Guess na lang, no? O ikaw, sige, mag-volunteer kayo. Ito magandang ano ito pa sa mga tinatawag na ano, mga may asawa. Oh. Ang utos ng asawang lalaki o utos ng magulang? Utos ng asawa. Anong dalil? Hindi mo rin alam ang dalil. Okay? Utos ng asawa. O sige, anong dalil? Sige, sabi natin utos ng asawa. Sige, anong dalil? Dalil ng study siguro ito kung may inutos sana ng propeta ay ang sambahin ang asawa pero hindi binigyan ng ligas. Kung may kakayanan yung rasul May oo. na masampay ng asawa sa kanyang Ikaw yata nagsabi yung gusto dyan video mo eh. Bu, umungi damay. Okay. Ang tama, yes, mas matimbang pagdating sa obligasyon ang pagsunod sa utos ng asawa kaysa sa utos ng tinatawag na magulang. Yan ay sa mga kababaihan, sa mga kababaihan. Sa part ng mga kababaihan. Anong dalil? Dalil malinaw yan sa tinatawag na Quran at sa sunnah ng Prophet sallam. Yung sinabi nyo kanina na sabi ng sallam, kung ako ay pinahintulutan ng Allah, no, na pwedeng magsujud sa harapan ng tao sa kanyang kapwa-tao, o pinahintulutan magsujud ang isang tao sa kanyang harapan sa kapwa niya tao, ay uutusan ko ang mga kababaihan na magsujud sa kanilang mga asawa. Kaya sabi ni Shaykh bin Taymiyah rahimahullah o bin Qayyim rahimahullah na nagpapahiwatig sa bigat ng tinatawag na pagsunod sa utos ng asawa. Pangalawang dalil, nakalagay na sa sallam, kapag ang isang babae ay nag-fasting, ng voluntary fasting, kinakailangan niyang magpaalam sa kanyang asawa, pero hindi obligadong magpaalam sa kanyang magulang. Right? Okay. So mga kapatid, hindi siya paglabas, pupunta sa isang lugar, kinakailangan niyang humingi ng permission sa kanyang asawa at hindi siya obligadong humingi ng permission sa kanyang magulang. At iba pa, na nagpapahiwatig na mas mabigat sa obligasyon ang tinatawag na pagsunod sa utos ng asawa kaysa doon sa utos ng kanyang, sabi nating magulang. Maliban lamang kapag ang utos na ito ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Either pa galing ito sa utos ng kanyang magulang, utos ng kanyang asawa, kapag ito naman ay pagsuway sa Sharia, walang pwedeng sumunod. Sumunod ka kung ano yung tinatawag na fa'innamat ta'atu lil ma'ruf. Tunay na ang pagsunod ay doon sa kung ano ang ipinag-utos sa iyo ng Allah. O nakasaad o nakalaan sa sa ano na Sharia, panuntunan ng Sharia. Okay? Malinaw ba 'yun? Okay. So nagkakaroon ng mga minsan ng conflict yung mag-asawa dahil nga sa hindi nila alam yung mga bagay na ito. Kung ano ba, saan ba talaga sa lugar, ano ba talaga, di ba? Subalit kapag nalam mo at nag-intindihan mo yung mga bagay na ito, yung mga obligasyon, ika nga ay nagiging magaan para sa iyo. Kasi gagawin mo lamang kung ano yung obligasyon sa iyo. Then the rest is illa para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipaubaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Okay, wala nang katanungan? Paglilinaw mga kapatid. So, mayroon tayong... Assalamualaikum. Yes, go ahead. Kamulat naman ako. Yung kulay blue na container. Yung kulay blue pala na container, pakiano po? Pakibaba. Pakibaba. Okay? So, ibaba mo nga bro. Thank you. At the same time, ay meron tayong ano dito, saan ba yung mga pabango? Okay, meron akong tanong sa mga sister.
Isabay na itong ano dito, regalo ito. Ang tanong ko, mga sister, anong pagkaiba ng fay at sa ganima? O, sino yung sasagot dyan? Pumunta sa microphone at sagutin niya. Ano ang pagkakaiba ng fay at saka ganima? Walang sasagot? O, yung attendance pala. O, mag-ano kayo, mag-comment kayo sa ano, sa grupo. Okay? Sabi mo present. Sa group, naandun ka ba sa group ng ano? Yes. Andun ka bro? Sa grupo ng ano, ng WhatsApp? Oh. So mag-ano sa grupo, ikaw sa WhatsApp ka? Wala. Doon guys, ilagay ano ka doon, mag-send kayo sa ano, na present kayo ha. O kaya mag-send na sa akin sa message, private message. Na present kayo. Again sa mga sister ha, mag-ano po kayo, present po kayo na mag-ano po kayo doon sa grupo. Kasi hindi ko dala yung ano eh. Wala akong susi sa ano, sa aking office. Walang sumagot sa mga sister? Ano ang ibig sa pagkaiba ng fay at sa ganima? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ang pay, walang digmaan nangyari. Ang ganima ay may digmaan nangyari po. Yes, mashallah ang talino, mashallah tabarakallah. Okay, andun po. Iatid na sa baba oh. Doon andun po, iatid na yung ano po, yung regalo. Yung gift sa mga kalalakihan. Ang tanong, okay. Yung mga mahirap. Anong pagkaiba ng zakat sa zakatul fitr? Anong pagkaiba ng zakat sa zakatul fitr? Yung zakat na obligasyon kahit kailan mo kayang ibibigay mo talaga yun. Pero yung zakatul fitr, bibigay lang yun before it. Okay. May kinalaman sa Ramadan. Okay? May kinalaman sa fasting. Jazakumullahu khair. Barakallahu fik. So, wala ng katanungan at clarification bago tayo magtapos. Magtanong kayo kahit anong ano, outside of the world. Out of the world. Magtanong. Samir. Maganda yung tanong niya ni ano kanina. Wala. Wala kang tanong ulit. Sa mga sister, walang pagdilinaw? Assalamualaikum, Chef. O, sa barakato po. May iba pong tanong. Go ahead. Yung attendance po namin pa paano po? Okay, since na wala akong dalang papel po, pwede kayo mag-ano ng attendance, mag-present po doon sa group po. Pakiyan na lang po para ma-record ko lang. Okay po. Okay, with your complete name, please. With your complete name po. Okay po, inshallah. Jazakallah khair. Fun po. You know? Okay, so any question? Okay, so wala na? So, jazakumullahu khair. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.